Hi, magandang umaga kabayan. Today is Wednesday. Ah, Ngayon magluto tayo ng ampalaya. So, matagal-tagal na rin tayong hindi nakain ng ampalaya. So, yan pala yung nabili ko sa Tel Aviv nung umalis ako nung Monday para bumili ng ampalaya. So, nakabili naman tayo worth of 350 pesos, 6 pieces lang naman yan. Napaka-expensive ng ampalaya kasi alam niyo naman ang hirap magtanim ng ampalaya dito sa Israel. Minsan sobrang lamig, di ba? Lalo na ngayon, taglamig na, nag-start ng taglamig, so mahirap nang tumubo ang ampalaya. So yan, kinakat-kat ko na yung mga ampalaya. So kahit paminsan-minsan nakain tayo ng mga Filipino food, di ba? Hindi lang puro manok, chicken, or baboy, or beef or isda. Dapat may gulay din na ampalaya. So yan, alam naman natin ang ampalaya is mayam sa vitamina. Tapos nilalagyan ko ng sibuyas, gigisa natin ng sibuyas. So yan, binabata ko yung sibuyas. Ang ginagamit ko pala yung white onion, yung available namin na panggisa natin. May red, di ba? So white ang available namin, so white ang ginamit ko. So mapapansin niyo, talagang excited talaga ako makain ng ampalaya kasi after 4 months, ngayon pa lang ulit ako makakain. Kaya salamat sa Panginoon, kahit paano nakakain pa rin natin yung mga gusto natin kahit nasa abroad tayo, di ba? Kailangan maging masaya, kailangan maging matyaga sa trabaho. At the same time, maraming pasyensya dahil alam naman natin ang trabaho namin bilang caregiver hindi ganun kadali. Kailangan talaga ng pasensya. Kailangan talaga na maraming pasyensya para at least, di ba, magawa mo na maayos ang trabaho mo. Tapos dapat mahal mo yung trabaho mo para at least ganun din yung balik sa'yo, mamahalin ka ng trabaho mo, di ba? So yan, kinakat ko na yung onion, di ba? Ang bilis-bilis kong mag-cut. Ganyan lang talaga ako mag-cut ng onions. Yan ang Tapos share ko din pala sa inyo. Uh, Alam niyo ba, masayang-masaya naman ako ngayon kasi nga, di ba? Kahit paano nakakaraos, di ba? So, hindi naman porket nasa abroad kami, marami na kaming pera, ganon. Syempre may mga pinagdalaanan kami mga mga bagay-bagay na mga bills na binabayaran. So, yan, hinigisa na natin yung chicken. So, kinat ko yung chicken na maliit, yung pang chicken fillet. So, kinat ko siya maliit, tapos ginisya ko ng bawang sibuyas, yan. Kung napapansin nyo, hindi ko na masyadong pinakita yung bawang, sibuyas, sa paglagay. Ano na lang, yung parang mabilis ang video na lang. At least, ikukwento ko na lang kung paano niluluto. So, yan, ginigisa ko lang. Tapos, bago natin ilagay yung gulay, make sure na yung chicken is lutong-luto na talaga. Lumabas na yung mantika niya. So, yan. Tapos balang nilagay ko lang ng mantika, konti lang. Ayoko kasi ng maraming oil, 'di ba? Para less cholesterol at saka healthy yung food. Tapos pag pala nagluluto ako ng ampalaya, nilalagyan ko ng talong. Sa kung mapapansin nyo, may talong, kinakain ko siya. Tapos malaki pala yung talong nila dito, napakalaki. Hindi kagaya sa atin, pahaba siya, 'di ba? Ito malaki. Tsaka yung sa atin, 'di ba? Yung talong sa atin matamis-tamis, hindi to hindi. Sobrang laki. Tapos nagano na rin ako ng itlog. Nag-ready na ako ng 2 itlog para pag nilagay ko na yung gulay sa paggisa ko, huli kong ilalagay yung itlog. At least nilagay ko na yung itlog, 'di ba? Ay niready ko na yung itlog. Yan, napapansin nyo yan. Konting asin para at least may lasa naman yung pagkain natin yan. Tapos yan na natin, i-scramble natin ang ganyan. Diba? Simple lang yung pagluluto. Kailangan may love. May pagmamahal sa pagluluto. Magaling ako magluto. Hindi naman sabay pagmamayabang ko. Magaling talaga ako magluto. Magaling magluto ang mga Kapampangan. I'm proud to be the Kapampangan. Yan, diba? So, lutong-luto na. So, lagay na natin yung gulay niyan. Yung una natin ilagay yung yung talong para unang maluto kasi yung ampalaya half cook lang naman yun. So yan, napapansin nyo, una ko nilagay yung talong. Ang sarap kasi ng igisa mo yung ampalaya na may talong. Yan, 'di ba? So inuna ko yung talong at least para at least malambot yung talong. Gusto ko malambot yung talong. Yan, gisa mo lang. Yan. Tapos pala, i-share ko din pala sa inyo, no? Share ko din pala sa inyo. Minsan,
mag-over voice na about negative. Gusto ko positive lang. Gusto ko masaya lang sa buhay. Gusto ko happy lang. Gusto ko enjoy life lang. Ayoko na kasi ng conflict or ng problema. Ay nahayaan ko na lang yung mga basher. So ako, focus lang ako sa trabaho ko, sa aking goal in life. Siyempre, 'di ba, may kanya-kanya naman tayong timeline sa buhay, mga goal. Kasi kung inintindi natin yung mga negative criticism, yung mga basher, hindi tayo mag-look forward. Kumbaga, hindi tayo mag-grow as a person. Kasi lahat naman ng tao may kanya-kanyang timeline or goal in life. So ako, nagpo-focus ako dun sa goal ko as long as wala akong tinatapakan na tao, 'di ba? Wala akong inaarabyadong tao. Kasi mas pinagpapala ang isang tao pag walang bitter sa puso. Kailangan maaliwalas yung mukha, kailangan maging masaya, kailangan maging masaya tayo sa achievement ng ibang tao, kailangan focus lang sa sarili at hayaan natin na mag-grow yung ibang tao sa sarili din nila. Pero syempre minsan may mga pagkakamali tayo, syempre dapat natututo tayo sa mga pagkakamali natin minsan because nobody's perfect, 'di ba? So yun, tapos pala yun, sa awa naman ni Lord, nakakaraos naman kahit mag-isa lang ako. Dito sa Israel, wala naman akong kaibigan. Mga kilala lang, pero wait lang, nilagay ko na yung ampalaya kasi luto na yung yung talong. So nilagay ko na yung ampalaya, half cook lang natin, no. Tapos isisingit ko lang yung ampalaya. Yan. May asin na yan at saka pepper ha. Tapos mamaya niyan, pagluto na yung konti yung ampalaya, saka natin lalagay yung itlog. Hintay-hintay lang. So ako kasi in my life, personal life, isisingit ko lang yung marites natin. So in my personal life, gusto ko masaya lang sa buhay. Gusto ko healthy ako. Yung peace of mind ko tsaka yung soul ko, may peace of mind ako, 'di ba? Yun yung pinaka the best. Tapos gusto ko focus lang ako sa goal ko, maging masaya tayo sa mga successful or growth ng ibang tao, 'di ba? Sa mga achievements nila. Tapos ah focus lang tayo, tapos hanggang sa kanya, may sabi ko nga kanina, may kanya-kanya tayong timeline, may mga goal. Kahit ano pang sabihin nila, as long as mas kilala mo yung sarili mo, 'di ba? Focus ka lang sa sarili mo. Lahat naman tayo mag-grow at ma-achieve natin yung mga goal natin. Basta tandaan natin, walang umaasenso na hindi dumadaan sa tamang proseso. Siyempre maki-start ka sa proseso. Muna mahirapan ka hanggang sa makakamit mo yung trabaho mo. Kailangan maging masipag, hard work. Yun lang naman yung pinaka. Tapos i-center mo lagi yung Panginoon sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin sa buhay kasi siya lang talaga yung reason bakit nandito tayo sa mundo. Kailangan sabihin na pagdasal natin na i-lead tayo, i-guide tayo, i-protect tayo. At the same time, yung faith natin kay Lord, wag natin kakalimutan. Kailangan number one talaga si Lord sa natin, sa goal natin, tsaka dream in life. Ako, kahit hindi ako pala simba, nagdarasal ako in my faith, in my personal in myself. So yun, wag niyo kakalimutan ang Panginoon, yung pinakauna. Thank you. Bye.